Hello guys! Nandito kami ngayon sa Chick-fil-A. Chick-fil-A. Ayan. Bagong open daw to. Kaka 8 months lang. Ayan, ganun. Ayan. Ganda oh. Birthday kasi nung alaga ko. 8 years old siya ngayon. Eh, dito yung ni-request niya na kumain. Masarap yung mga pagkain nila. Ano daw to? US company daw to. Yan, Chick-fil-A. Masarap yung pagkain. Masarap yung price. Saka yung sausawan nila. Ayan, welcome friends and neighbors. The District, London, Ontario. Ayan. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, share ko lang sa inyo kung gaano ka-importante ang pagiging caregiver. Ang caregiver po, ang pinaka-advantage po ng pagiging caregiver ay sila po ay hindi po kasama sa mga paghihigpit na ginagawa po ng Government of Canada. Bale ho, na share ko na sa inyo na ang Government of Canada ay naghihigpit na po sila sa mga low-wage worker. Okay? Ang caregiver po ay part po yan ng low-wage stream. Kaso nga lang, ang caregiver ay may sarili pong pathway yan. At ang caregiver ay part po yan ng healthcare. So, no matter what, kahit maghigpit po ang Canada, magbawas po ng mga immigrant or mga temporary foreign worker ang Canada, higpitan nila yung pathway ng caregiver or mas babaan nila yung caregiver mga requirements para ho makapag-apply ng permanent residence. Ang caregiver po ay nandyan lang po. Ang sabi nga po, kahit gaano daw kahigpit ang IRCC ngayon sa mga international student at mga temporary foreign worker, ang mga caregiver po ay hindi po affected. Hindi po naapektuhan sa mga announcement ng IRCC ngayon about po sa mga caregiver. Pwedeng mahigpit yung magiging program na bubuksan ng IRCC ngayong 2025 or pwede pong babaan yung mga requirements ng mga caregiver. Ganun po ang sistema para sa mga caregiver. Kasi nga ngayon guys, una, ang mga international students ay hinigpitan na po. Kaya nagbabawas na po sila ng mga international students dito sa Canada at hinigpitan na rin po sila sa pag-apply ng mga spousal open work permit kung hindi po sila 16 plus program na iti-take dito sa Canada at hindi niya rin po sila pwede makapag-apply ng postgraduate work permit kung hindi po sila magte-take ng language exam. Kailangan ang language exam nila pag galing sila sa university ay meron silang CLB 7. Total score yan ng kanilang language exam, French or English, kailangan ay CLB 7. Kapag sila ay college graduate naman, ay kailangan nila ng CLB 5 lang. So, mababa yung language exam ng mga college graduates. So, ngayon, yung mga caregiver po ay hindi po kasama sa announcement ng IRCC last September 18. Sabi ni Mr. Miller, maghigpit na po ang IRCC sa mga temporary foreign worker. Na ano na naman guys, na ang Montreal ang una nag-announce na hindi na sila magpa-process ng LMIA, mga low wage na under ng 27.47 within 6 months. So, nag-start na po sila nung September 5, I think, then until March 2025 next year. So, 6 months yung kanilang freeze para sa mga low-wage worker. Kaya nga po, yung mga caregiver na pupunta ng Montreal ay hindi na po muna sila kasi sila ay kasama po sa pag-freeze ng Montreal. Pero dito po sa Ontario ay hindi po kasama yung mga healthcare, yung mga nanny. Hindi po sila kasama. Pwede po maapektuhan dyan yung mga cleaner, mga housing aid, mga nagtatrabaho sa hotel. Sila po ay apektado dyan sa announcement ng IRCC. Kaya ngayon guys, alam nyo ba na ang karamihan sa mga international students ngayon ay pinapasok mo nila yung pagiging caregiver. Nag-aalaga sila ng bata, nag-aalaga sila ng matanda. Kasi nga, di ba, international students sila, so pwede sila mag-part-time. Pero kung ang employer ay willing ka naman na mabigyan ng LMIA, ma-process, kasi nga sila ay mag-a-apply ng postgraduate work permit. Kaso ngayon ay mayroong bagong announcement ng IRCC na effective on November 1 na kailangan nila mag-avail ng language exam para sa kanilang postgraduate work permit. Kaya nga yung mga international students ngayon ay nagnanani na po, nag-alaga ng matanda para sila ay magkaroon po ng status at magkaroon ng work. Kasi nga ang caregiver talagang andyan lang po dyan. Iyan po ay kasama dito sa pamumuhay
ng mga Canadian na meron silang mga nanny or caregiver para mag-alaga ng kanilang mga anak at mga matatanda para sila ay makapagtrabaho. Kaya nga po, ang caregiver ay hindi po apektado sa lahat ng mga announcement dito sa Canada. Hindi po kasama ang mga caregiver sa paghigpit ng Canada. Ngayon ay hinihintay na lang po namin yung bagong program na ilalabas ng RCC. Sabi nga, fall season daw. Fall season lang ngayon guys. So baka early 2025 i-implement. Kasi nag-announce na rin naman sila yung IRCC na from 12 months experience ay ngayon 6 months na lang ang kailangan para makapag-apply ng permanent residence. Tapos, ang language exam ay kailangan nila ng 4, CLB4, para makapag-apply ng permanent residence. So talagang guys, binababaan na ng IRCC yung mga requirements ng mga caregiver para makapag-apply kami ng permanent residence. Ngayon ako guys, nagigin na lang po ako ng experience para sa pagbukas ng program ay makakapag-apply na rin po ako ng permanent residence. Ganun po kamahal ng government ng Canada yung mga caregiver na binababaan na nila yung mga requirements para mapadali na lang yung pag-apply ng permanent residence. Kung kayo po ay nasa Pilipinas, nasa Hong Kong at kayo po ay may mga experience sa pag-alaga ng bata o matanda, i-prepare nyo na po yung mga requirements na kailangan. Siyempre, kailangan nyo ng ECA, ito yung Educational Credential Assessment, and then language exam, yun nga, CLB4 lang kailangan nyo, and kailangan nyo ng job offer. Yan pa lang ay kailangan nyo ng ikumpleto para pag nag-open yung program ay meron na po kayong ready. Tapos, kung kayo po ay wala mga experience sa pag-alaga ng bata or matanda, ngayon pa lang ay mag-aral na po kayo o mag-take na po kayo ng caregiving course. Kasi ang caregiving course ay napaka-importante po yan. Madali kayong mahal kasi meron kayong caregiving certificate. Madali na po kayong makapag-work dito sa Canada. Tapos meron kayong experience is a must, di ba? So, ang advice ko sa inyo, kung gusto niyo talagang maging caregiver dito sa Canada, ay ngayon pa lang, mag-experience na kayo na mag-nanny. Kasi kahit next year or the other year kayo pumunta dito, ay hindi po nawawala ang caregiver dito sa Canada. Ayan po ang pinaka-advantage sa pagiging caregiver ay hindi ho nawawala ng trabaho. Marami pong mga Canadians dito na kailangan ng mga caregiver para ho sa pag-alaga ng mga anak nila para sila ay makapag-work. Kung may experience naman kayo ng nanny or elderly, ay counted po yan as experience. Kailangan nyo na lang i-ano nyo yung main requirements like ECA, language exam, job offer, ay yan po ang kailangan para ho makapag-apply kayo ng new program ng caregiver na bubuksan ng IRCC. So yun lang guys, sinashare ko lang sa inyo kung gaano ka-importante yung caregiver dito sa Canada. Hindi po sila kasali sa mga bagong announcement ng government dito sa Canada. Hindi po apektado. Kayo mga international students lang at sa mga temporary foreign worker na mga low-wage stream, ayun po ay mga apektado. Although tayo ay mga low-wage stream naman, mga low-wage income tayo ay hindi po affected kasi ang caregiver ay may sarili pong pathway. May sariling program ang caregiver sa IRCC. So, don't worry guys. Makarating kayo dito sa Canada. Antayin lang natin yung bago ilalabas na program. Habang hinihintay pa lang natin, ay i-secure nyo na yung mga main documents na kailangan ninyo. Okay? So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo kung gaano ka-importante ang pagiging caregiver dito sa Canada. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko video. So yun lang guys, thank you for watching. Bye! God bless us all.